doon sa Bastad Dabawenyo podcast. Diniskurso po natin doon. Napakahalaga. Kasama ko yung dating Speaker ng House of Representatives, si Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. At siyempre, yung 2 times na naging chairman ng Committee on Appropriation, yung unang nagpakita ng ebidensya na panay blanco ang Bicameral Conference Committee report. Pag-usapan ho natin uli yan. At naging vice chairman din ng isang beses ng Committee on Appropriations at chairman ng Committee on Ways and Means ng Kongreso, si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao. Ang ganda ng aming diskurso at yan ang ating pag-usapan sapagkat pinadalan po ako ng isang mensahe na balikan lang natin kasi talagang lantaran na ho itong pangloloko sa atin. Sabi nung una, walang blanco yung Bicameral Conference Committee report. Pinagtatakpan nila yan. Senador, kongresista, wala raw nakitang blanco, pinatrabaho raw sa kanilang staff. At nung naipit na, inamin na may blanco. Pero yung blanco, ministerial na lamang daw po yun. At inatasan na lang yung kanilang technical working group o miyembro ng kanilang technical working staff. Nung mga miyembro ng Committee on Appropriation at saka Committee on Finance ng Senado at ng mababang kapulungan, inutusan na lamang daw yung mga staff na kayo nang bahala dyan, kayo na magpuno. Anyway, ministerial duty na lamang yan, clerical job na lamang yan, at yan ay pawang mga grammatical, spelling or printing error na lamang. Subalit, nung naipit na naman, naglabas po ng pahayag. Ito po ang latest. Itutuwid lang natin. Dahil sabi ko nga, labanan natin yung pambubudol na patunay. Ang sabi nung nagpahayag ngayon, nahanap ko lang po ito. Inilagay na budget sa blanco ng BICAM report, di gawa ng staff. Sabi po yan ni Stella Kimbo. Iba na naman ang kanyang pahayag na gumagawa pa siya ng distinction. Sinabi niya, staff na raw ang nagpuno niyan at yan ay ministerial. Paano naging ministerial yung 241 billion pesos na blanco? Sige nga, paano naging ministerial? Yan po kitang-kita. It requires the exercise of discretion. Huwag ko kayong mag-alala, hindi po natin titigilan ito. Sapagkat soon, pag ako ay nakabalik na sa Manila, akin pong isusumite ang aking sulat sa Senado at sa Kongreso. Hihingin po namin yung mga pangalan ng mga staff na bumubuo ng technical working group o technical working staff ng Committee on Appropriations ng House at nung Senate Finance Committee. Hihingin po natin yan. Huwag mo mag-alala. Yung mga matitino at tapat na empleyado ng House of Representatives at Senado, hindi po kayo ang pakay natin. Kinakailangan lamang po natin yun para mabuo natin yung pag-build up ng kasong kriminal. Because again, what they did is criminal. Criminal po yung pakikialam sa tapos na, ratified, approved, signed, filed sa House Bills and Index Section na Bicameral Conference Committee report. Ang dapat mong sagutin, Congresswoman Stella Kimbo, nasaan yung kopya ng enrolled bill? Yan ang ilabas mo. Huwag na tayong magtakipan pa. Ilabas ninyo yung kopya ng enrolled bill, ng General Appropriations Bill. Mahalaga po yun, mga kabayan. Sapagkat, pagtapos na yung Bicameral Conference Committee report, in this case na, pakita nga ho natin, may tatak December 11, 2024, final nila sa House of Representatives Bills and Index Service. Ibig sabihin, nasumiti na, enrolled na, yung pagtatak na yun, enrolled na, wala na ho ibang pwedeng gawin doon. Hindi mo na pwedeng amyendahan yun. Tapos na yung proseso. Ang tanging natitira na lamang na activity o dapat gawin doon ay printing. Nasaan yung printed copy? Nasaan yung enrolled bill? Ilabas ninyo. No less than the former Speaker of the House of Representatives in the person of Speaker Pantaleon Bebot Alvarez, sinabi niya meron siyang request. At hanggang nung kami ay nag-live
podcast doon sa Davao, hindi pa ho sinasagot yung kanyang sulat. Meron bang pagtatakip na nagaganap? Yan ang ating sagutin. Yan ang inyong ipaliwanag. Nasaan? Ilabas na yung kopya ng enrolled bill. And by the way, yung Facebook tila naka-shadowban yung aking pahina at hirap na maka-access yung aking mga followers. Ganyan po yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Pagka nabibisto sila, gagawa ng panibagong deflection at ito na nga, isusuppress yung karapatan ng malaya at payapang pagpapahayag. Bukas, pag-usapan din natin ay pinatatawag yung mga kasama natin na nagpapahayag din. Sila yung mga miyembro ng tinatawag nating new media, yung mga vloggers, and I think some of them belong to the traditional media. At ipinatatawag, magkakaroon daw ng pandinig sa Senado, delikado yan. Hindi po tama yan, hindi nararapat yan. Sapagkat malinaw, pati yung mga vloggers na pinatatawag, yung miyembro ng tinatawag nating new media, malinaw sa ating saligang batas. Article 3, Section 4, that no law shall be passed, no law, walang batas, shall be passed, abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Check nyo po iyan, pati yung mga mambabatas na nagpapatawag ng hearing, dahan-dahan, maging marahan, tingnan po ninyo, yung constitutional provision, Article 3, Section 4, malinaw po yan. No law, walang batas, ang pahihintulutang ipasa na siyang kikitil, magbabawas o dili kaya'y pipigil sa kalayaan sa pananalita, sa pagpapahayag at pagbabalita. Bawal yan, bawal yan. Anyway, it's just an invitation. Wala lang ako sa Maynila ngayon. Soon, I'll be back. But I'd like to extend my support and solidarity doon sa mga miyembro ng tinatawag na new media. Kayo po ay protektado sa ilalim ng ating saligang batas. In fact, kahit sa Estados Unidos, kinilala na ng Office of the Press Secretary ng White House yung kahalagahan ng papel na ginagampanan ng tinatawag nating new media. At sinasabi, yung mga perceived violation daw o paano malabanan ang fake news, alam ninyo, andyan ang ating mga batas sa libelo at cyber libel. Kung sa tingin ninyo, kayo ay nalibelo o biktima kayo ng cyber libel nung mga irresponsableng miyembro ng traditional or even new media, idemanda ninyo. Pero yung sasabihin mong investigation in aid of legislation, sinasabi na nga ng ating saligang batas, Article 3, Section 4, pakibasa, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Malinaw yan. Malinaw yan. Walang batas ang may pwedeng ipasa. At kung kayo mag-iimbestiga, let me just remind you, andyan ang ating NBI. Andyan ang ating pulis. If you think biktima kayo ng isang criminal act or violation, tumungo kayo sa stasyon ng pulis. Diyan sa labas ng batasan, no? Nandyan yung stasyon ng pulis, mag-file kayo ng reklamo, paimbestigahan ninyo. O ipatawag ninyo yung anti-cybercrime group, pagreklamo kayo, yung NBI, o kaya dumiretso na kayo, paggawa kayo ng affidavit, sampahan ninyo yung sa tingin ninyong nag-violate ng inyong karapatan at pagkatao at dignidad, sampahan nyo sa piskalya ng Quezon City o kung saan man ninyo gustong sampahan. Pero hindi kayo pwedeng mag-imbestiga ng isang perceived criminal action for the purpose of pananagutin ninyo, magdedemanda kayo. Hindi kayo pulis, hindi kayo NBI, hindi kayo piskal, at higit sa lahat, hindi kayo huwes na maaaring magusga kung sino ang guilty at sinong hindi guilty. Karapatan ng mga miyembro ng traditional media at new media, at yan po ay kinikilala at may garansya at nakaukit sa ating saligang batas. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Yan po, pati yung pagkikitil o pagbabawal sa ating malayang pagtitipon-tipon at payapang pagpapahayag ng ating saloobin at damdamin laban sa mga maraming maling proseso, polisiya at panantayan ng gobyerno. Bawal po iyan.
At basahin ko lamang po yung iba ha. Si Gorgeous, hello Gorgeous, nakakasali lamang kay